Dating AFP Controller Jacinto Ligot, ginisa sa Senado kaugnay sa dalawang mamahaling bahay na binili umano ng kanyang misis sa Amerika. Mga may bahay ni Naligot at dating AFP Chief of Staff General Angelo Reyes nakatanggap din umano ng pabaon mula sa AFP tuwing mangingibang bansa. Dating Congressman Prospero Pichay, nakinabang din di umano sa pondo ng AFP. Pichay, maring itinanggi ang akusasyon. Presyo ng gasolina, diesel at kerosene tataas. Sa kabila ng malamig na panahon, singil ng kuryente, tataas ngayong buwan. Kampasang kamao Manny Pacquiao, excited ang makaharap si US President Barack Obama. Una sa saksi, ang mga unique Valentine gift idea para sa inyong mga minamahal. At mga host at programa ng GMA News TV. Nakilala na sa publiko. Ang sunog sa may sitio San Roque. Ihahatid namin ang iba pang detalye tungkol sa sunog na yan maya-maya lang. Samantala mga mamahaling bahay sa Amerika, libreng biyahe abroad, pati pocket money na pang shopping. Yan daw ang ilan sa mga na-enjoy ng misis ni dating AFP Controller Jacinto Ligot mula sa pondo ng AFP na ibunulgar ni dating AFP Budget Officer George Rabusa sa pagdinig ng Senado kanina. Saksi si Tina Panginiban Perez. Nakalulula ang ganda ng mga bahay na ito sa Amerika na ayon kay Senador Jinggoy Estrada ay mga nakapangalan sa asawa ng dating AFP Comptroller na si Lieutenant General Jacinto Ligot. Ang bahay na ito sa Buena Park sa California na mahigit $183,000 binayaran ng cash ni Mrs. Erlinda Ligot. Ang bahay na ito naman sa Anaheim sa California rin na mahigit kalahating $1 bilyon binayaran sa pamamagitan ng cash at loan. Pero anumang ganda ng mga bahay, hindi raw ito makilala ni Ligot. This is the first time I see that... You saw that house, alright. So, talagang hindi mo alam yung mga ginagawa ni Mrs. Ligot. Because documents that I gathered, she is the 7th owner of that house, the United States. With your respect, I invoke my right for... Kasi pag hindi ka kasi sumagot sa akin o sa amin, mapipilitan po kung patawag po yung misis ninyo. Eh, ayaw ko naman gawin yun. Kaya kayo na lang sumagot. Sa paulit-ulit na tanong ni Senador Estrada, may ilang puntong tila na alala ni Ligot ang mga nalimutan niyang bahay ng asawa pero mabilis din itong kumambyo. May bahay po, pero yung pinakita po, ngayon ko lang nakita po yan. May bahay talaga. Ang asawa niyo? According to the information filed by Ombudsman. Hindi ho ba kayo nagtanong sa asawa niyo? Oh, honey, bakit ka bumili ng bahay sa Amerika na hindi ko alam? Natanong ko po yan sa kanya. Oh, yun naman. Oh, di aware ka pala. Nung after it was filed in the Sandigan Bayan. Tinatanong na nga kita ngayon. Hindi, laging, I am not aware. Tapos ngayon, aware ka pala. Lumutang din sa pagdinig ang mahigit 40 beses na pag-abroad ni Mrs. Ligot na madalas kasama raw ang misis ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes na si Teresita. Ayon kay dating AFP Budget Officer George Rabusa, ang ticket ng lahat ng kasama sa biyahe, sagot ng AFP, pati pang shopping. Was there an instance that you gave them pabaon? Yes, Your Honor. To whom? To Mrs. Reyes. Sa dami po niyan, hindi ko na matandaan. Kapag sa Amerika raw ang punta, $10,000 daw ang pabaon na minsay pinadagdagan pa ng $5,000. Ang halaga niyan sa piso, mahigit kalahating milyong piso kada biyahe. Kulang nga daw po yung so nagpadagdag pa po ng doon ng allowance. Isa sa mga pinagkukunan umano ng ganitong gastos at ibang personal na pangangailangan ng Chief of Staff hanggang sa Comptroller ay ang tinawag ni Rabusa na float. 20 million pesos na cash na nakatago sa isang vault sa AFP. Ang perang ito galing sa sobra sa pasahod sa mga tauhan ng AFP. Yung float po na yon was contained in one vault. Ganito po kataas and the amount was 20 million. 20 million cash sa isang vault? Cash po. So the moment bumaba ng 20 million, you have to do something. Mag-convert ka na ulit. Sa gitna ng mga sobra naman palang pondo para sa pasahod ng AFP, maraming ordinaryong sundalo ang dumaraing na bitin pa rin ang kanilang sweldo.
Tulad ni Master Sergeant Tranquilino Aison na 2 taon nang retirado sa serbisyo. Talagang masakit talaga sa kalooban namin na lalong-lalo na kami mga retired. Kasi nalaman namin na ganun ang nangyari sa AFP. 10 taon pang dapat hulugan ang naipundar niyang bahay, malayong malayo sa bahay umano ng misis ni Ligot sa Amerika. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Tawid na rin si dating Congressman Prospero Pichay sa mga nakinabang umano sa pondo ng hukbong santatahan. Tinanggi naman ni Pichay ang parata. Saksi si Ruth Cabal. Si dating congressman at ngayon Local Water Utilities Administration Chairman Prospero Pichay Jr. ang latest sa malalaking pangalang dinadawit sa katiwalian sa AFP. Ang pagkakaalala ni dating AFP Budget Officer, Retired Lieutenant Colonel George Rabusa, 3 beses o mahigit pang nakatanggap ng ₱250,000 si Pichay sa ilang pagbisita sa opisina ng nooy AFP Chief of Staff na si Jomedjo Villanueva. Ito raw yung panahong chairman pa ng House Committee on National Defense si Pichay. Kapalit umano ito ng pagdepensa niya sa budget ng AFP sa Kamara. Congressman Prospero Pichay po. Pakikwento lang po. Every time po na bumisita siya sa opisina ni Chief of Staff, tatawagin po ako ni General Garcia, who was my boss then. Sandali po, sinong General Garcia yung nandito ngayon? Si Major Carlos Opo, Garcia? opo. Okay. Sasabihin niya sa akin na, prepare mo na yung 500,000 para kay Congressman Pichay kasi nandun na siya sa office ni Chief of Staff at naghihintay na. Pero tinanggi ito ni Pichay, kaya pinag-aaralan na raw niya kung ano ang pwedeng ikaso kay Rabusa. I have not received a single centavo from the armed forces, nor have I gone to the armed forces to collect the 500,000. As chairman of the Committee on National Defense, if I needed something from the armed forces, I would call the Chief of Staff to go to my office. Ito rin ang pilit na giniit ni Garcia nang ipagtanggol niya si Pichay sa Senado kanina. Colonel Rabusa, Your Honor, made a narration of a visit of a certain Congressman Pichay. Wala po ako maalala na ganong pangyayari po. General Garcia said, a certain Congressman Pichay. Does that mean you do not know personally Congressman Pichay? Your Honor, I know Congressman Pichay because every time we present budget before, sila po yung nandun. Did you see him in the office of the Chief of Staff? No, Your Honor. You have not seen him, I or could not recall seeing you could not recall seeing him At the office of the Chief. at the Chief of Staff? Dahil sa pahayag ni Rabusa, ipatatawag ng komite ang dating kongresista. Ang natanggap ni Pichay galing daw sa J6 o Office of the Comptroller ng AFP na binansigan nilang Central Bank. Dito rin galing ang mga pasalubong at pabaon sa mga dating Chief of Staff na ayon kay Rabusa ay inihatid ng kanilang mga bagman. Sila yung mga Executive Assistant daw o XA ng mga Chief of Staff at kanilang mga assistant na sumusunod sa pera na inilalabas ni Rabusa. Nangako ang Department of National Defense sa Blue Ribbon Committee na ipaharap nito sa investigasyon ang mga nabanggit na opisyal at AFP personnel na aktibo pa sa serbisyo. Dahil 3 buwan ding naging Chief of Staff ang kapatid ni Senadora Miriam Defensor Santiago na si retired Gerald Benjamin Defensor, may mga nagtatanong sa Senadora kung ayos lang ba kung sakaling ipatawag din ang kapatid. Sagot ng Senadora, walang problema. Of course, he should be called because this is an investigation of all chiefs of staff. Let him testify for himself. He's a very big boy. Webes sa susunod na linggo, itutuloy ang hearing. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Isa ring auditor at dating commissioner ng Commission on Audit ang nabiyayaan umano ng paghokus-pokus sa pondo ng AFP ayon yan kay Rabusa. Tanong tuloy ng isang grupo, sino na ang mag-o-audit sa mga auditor ng gobyerno na dapat nagbabantay sa kung paano ginagastos ang kaba ng bayan? Narito po ang report. Humigit kumulang 2.5 million pesos ang halaga ng bahay na ito sa Loyola Grand Villas na isang executive subdivision sa Quezon City. Ang may-ari nito, si Divina Cabrera ng Commission on Audit o COA, na ngayon idinadawit na rin sa anomalya sa budget ng AFP. 13 taon kasi siyang resident auditor ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF. Pag-akusa ni dating AFP Budget Officer Lieutenant Colonel George Rabusa, kasabwat umano si Cabrera sa paghokus-pokus sa 20 million peso floating fund ng AFP. Ayon kay Rabusa, sa bawat transaksyon, may 2% parte raw si Cabrera. Hindi ko po alam yan, hindi po totoo. I beg to disagree kasi I think some of the clearing documents are really delegated sa level niya.
Ang umakit lang po sa taas is Object Class 19, which is intelligence and confidential funds. Iginiit din ni Cabrera na wala siyang nakitang mali sa liquidation at mga resibo sa ISAF noong auditor pa siya. Kaya ang mga senador gustong isumite ni Cabrera ang mga COA report niya noon. Ayon pa kay Rabusa, isang Raul Flores na dati raw commissioner ng Commission on Audit ang nakakasama ni Cabrera pag nagtatagpo sila. Hindi raw bababa sa 200,000 piso ang naiabot niya kay Flores. Wala pang sagot si Flores sa issue. Dahil sa pagkakasangkot ng mga tauhan ng COA tulad ni Cabrera at ni Flores sa katiwalian umano sa AFP, gustong paimbestigahan ang buong Commission on Audit ng Courage, isang grupo ng mga government employees. Yan yung isang malaking quandary natin ngayon. Who will audit the auditors? Supposedly, COA nga yung mag-audit, no? Pero sino magbabantay sa nagbabantay? Patuloy na sinisikap ng GMA News na makuna ng pahayagang COA. Kanina, muling humarap sa Senado si dating COA Auditor Heidi Mendoza para idetalye ang iba pang nalalaman niya tungkol sa umano'y anomalya sa AFP. Yan ay kahit may banta pa rin daw sa kanyang buhay. Nagka-death threat ho kami ng Sabado ng madaling araw. Nakaka-torture para sa makakarinig. It's a message like, you know, I know where you are. Sinasabi ko naman po, okay lang, you know where I am and I do know that you are after me, but there is a God who sees all of us. Para sa saksi, Tricia Zafra, nag-uulat. Tataas ang singil ng kuryente ng Meralco kahit na mahina ang konsumo ng marami dahil nga sa malamig na panahon. Pati ilang malalaking lugar na pahirapan naman ang pag-supply ng kuryente, magmamahal din ang electric bill. Saksi si Julio Segovia. Kahit pa bumaba ang singil sa kuryente sa nakalipas na 2 buwan, pumalo pa rin sa mahigit 6,000 piso ang electric bill ni Estela noong Enero. Malakas kasi ang konsumo nila sa kuryente dahil sa negosyong karinderya. Pero lalo pa siyang mamroblema ngayong Pebrero kung kailan naarangkada muli ang singil sa kuryente. Halos 12 sentimo kada kilowatt hour ang dagdag singil sa generation charge. Kaya kung kumukonsumo ka ng 101 kilowatt hour kada buwan, halos 12 pesos ang dagdag. Halos 24 pesos naman kung 200 kilowatt hour ang konsumo. Paliwanag ng Meralco, dahil kasi konti lang ang kailangan nilang biling kuryente ngayong malamig ang panahon, tumumal ang benta ng mga independent power producers o IPPs. Kaya itinataas daw ng mga ito ng bahagya ang presyo ng kanilang kuryente. When there's lower utilization, then the average prices of the IPPs also go up. Pati nga mga lugar sa ilang isla sa Mindoro, Marinduque, Palawan, Masbate at Romblon, magtataas din ng singil kahit pahirapan dito ang pag-supply ng kuryente. Hanggang mahigit piso kada kilowatt hour ang dagdag singil doon ang napukor sa ilalim ng Small Power Utilities Group na alinsunod daw sa utos mismo ng Energy Regulatory Commission. Yan ay para naman daw mabawi ng napukor ang mga ginastos nito noong 2005 para lang mahatiran ng kuryente ang mga nabanggit na lugar. Ang NPC ay nahihirapan na rin na makapag-operate doon sa mga isla at in fact dahil sa kakupusan sa pondo ay napipilitan siyang hindi tumakbo at mag-brown out sa kanyang mga customers. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Sa katala, preno muna sa paghingi ng dagdag pasahe sa jeep ang grupong Piston sa kabila ng panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ang tinutulan namang dagdag singil sa MRT at LRT hindi na muna ipatutupad sa March 1. Saksi si Jamie Santos. Matapos araw-arawin ng iba't ibang grupo ang pangangalampag kontra taas pasahe sa MRT at LRT, nagdesisyon ng DOTC na ipagpaliban muna ito. Pero di raw ibig sabihin na wala ng fare hike. We have to look into ngayon dun sa mga nakalap namin ng mga position papers, mga reaction, mga hinaing ng mga nag-attend ng public consultation. So kailangan naming pasadahan ito, re-reviewin namin. Pangamba naman ang mga grupo ng estudyante, baka raw kung kailan sila bakasyon, saka ipatupad ang dagdag singil. Kaya naman kahit bahagya raw silang nakahinga ng maluwag, di pa rin daw sila titigil sa pangangalampag. Ang mga estudyante po ay 30% ng mga araw-araw na sumasakay sa LRT at MRT. Ramdam na ramdam ng mga estudyante yung halos 100% if ever sa panahon na siya maipataw na. Tuwang-tuwa naman ang mga suki ng MRT at LRT. Tutuwa naman kasi hindi masyadong
magagastusan, madadagdagan ng gastos yung mga anak ko. Malaking bagay yun dahil ngayon napakahirap ng buhay. Marami rin mga walang hanap buhay. Hindi rin daw muna hihingi ng dagdag pasay sa jeep ang grupong piston. Kahit pa muli pang magtaas ang presyo ng langis, simula mamayang alas 12:01 ng madaling araw, tataas ng 75 sentimo kada litro ang gas at diesel ng Shell. Piso kada litro naman ang dagdag sa kerosene. Susunod ang Phoenix Petroleum bukas ng alas 6 ng umaga pero sa gas at diesel lang. Pero patuloy ang panawagan ng grupong piston kay Pangulong Noynoy Aquino na umaksyon na para matigil na ang pagtaas ng presyo ng langis. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Pagpapatanggal sa Interpol watch list, yan po ang inaasikaso ngayon ng kampo ni Senador Panfilo Lacson. Sabay giit na hindi siya pwedeng arestuhin. Taliwas po yan sa posisyon ng DOJ na nagsabing tuloy ang manhunt operation sa Senador. Saksi si Teresa Andrada. Iniisa-isa na ng kampo ni Senador Lacson ang mga balakid sa posible niyang paglutang matapos ang mahigit 1 taong hindi pagpapakita sa publiko. Matapos ipawalang bisa ng Court of Appeals ang warrant of arrest laban sa kanya, kasunod ng pagbasura sa pagkakasangkot sa kanya sa Dacer Corbito double murder case, inaaalis na rin ngayon ng kanyang mga abogado ang pagkakalagay sa kanya sa watch list ng Interpol. Wala ng warrant of arrest and part of that is to request the government authorities to recall nullify also the red notice issued by Interpol. At para maalis na ang mga pagduda sa kung pwede pang arestuhin si Lacson, naghain na ng motion for clarification ng kampo ni Lacson sa Court of Appeals. Partikular nitong hiniling na mismong korte ang magpaliwanag kung epektibo na ang pagbasura sa arrest warrant. Kailangan raw na agad itong ipaliwanag ng korte dahil sa nakaambang banta sa kalayaan ni Lacson na lumantad. Ang tinutukoy na banta, ang paninindigan ni Justice Secretary Laila De Lima na pwedeng arestuhin si Lacson dahil pwede pa ngang maghain ng motion for reconsideration kaugnay ng nabasurang kaso ni Lacson. At hindi lang daw nila hihintayin na lumantad si Lacson para arestuhin. Ongoing pa rin daw ang manhunt ng NBI laban sa senador. Be contradicting myself if I say, yes, the warrant of arrest is valid, pero pag lumantad siya, wag nyo na siyang galawin. Wag nyo na siyang aresto. O kaya, I will tell now the NBI, you stop your manhunt. Di ako naman ang katawa-tawa nun. Kaya naman ayon sa kuya ni Lacson na si Romy, malamang matagalan pa bago lumutang ang kanyang kapatid. Sa ngayon, nasasaktan na raw ang kanilang pamilya sa mga pahayag ng DOJ. Masyadong mabilis yung kanyang pagkasalita ng hulihin eh. Sabi niya babasahin ko at pag-aaralan. Pero sinabi agad na huhulihin. So ang mindset niya talagang hulihin. Magiging Senado nakaabang kung tuluyan ang lulutang ang senador. Si Senador Jinggoy Estrada nga na minsang nakabanggaan si Lacson, may mensahe para sa kanya. Matagal ko siya namimiss. Teresa Andrada, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang balita. Nagbabadyang tumaas ang presyo ng tinapay sa susunod na buwan. Paliwanag ng Filipino-Chinese Bakers Association dahil po yan sa pagmahal ng harina. Tumaas ang presyo ng trigo sa world market dahil sa tagtuyot sa Russia, pagbaha sa Australia at matinding lamig sa Amerika at Canada. Samantalang magro-rollback ang LPG Marketers Association simula mamayang alas 12:01 ng madaling araw, piso kada kilo, katumbas ng 11 piso kada regular na tangke ang bawas presyo. Bunsod po ito ng pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. At sa iba pa ring balita, nakauwi na sa bansa ang 26 na OFW galing Egypt. Sagot ng gobyerno ang kanilang pag-uwi. Sinalubong sila ni DFA Undersecretary Esteban Conejos at OWA Administrator Carmelita Dimzon.